Carlos. Thank you. Thank you, Brother Ber. Praise God. Nakalingman ak pa mo lagyuam. Kung pari ke pa mo yan. May pamalik na ng kandila kanini. Praise the Lord. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. God is good po talaga. And God is so faithful. Amen. Merry Christmas po. Ilang araw na lang. Pasko na. Praise God. Meron na ho ba kayong pamasko? Kahit wala. No? Basta't meron lang tayong Kristo sa buhay. Amen. Masaya na po tayo. Amen. Praise God. Kung may 500 ka, edi meron kang pang Noche Buena. Praise the Lord. Nasa pag-aaral po tayo ng the attributes of God revealed through the birth of Jesus. Mga katangian po ng Diyos na makikita, masisilayan sa kapanganakan po ng ating Panginoon. Kumbaga po, ano bang kaugalian o katangian ng Diyos kung bakit niya naipagkaloob yung kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Last week po, napag-aralan po natin ay ang unang katangian po niya or attribute is love, God's selfless care for humanity. Lagi niyo po tatandaan to, mahal tayo ng Panginoon, makasalanan pa ho tayo. Kaya huwag kayong pakondem sa dyablo kung nagkasala po kayo, nagkamali kayo, yung parang hindi ka na worthy, ayoko nang mag-attend ng church, ayoko nang mag-pray. At lalo po kayo, alam niyo po, lalo po kayong dapat mag-attend kasi walang magpapabago sa atin. Walang pwedeng magbago sa atin kundi ang Panginoon lang. Kasi sabi po ng Bible, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hindi po sinabing doon na there is therefore now no condemnation to those who are perfect. Basta't na kay Kristo ka, kahit nagkakamali ka. I'm not saying, iba po yung nagkakasala dun sa nag-e-enjoy na sinasadya mong magkasala. Amen. Dapat clear po ito. Kapag Kristiyano ka na, hindi ka na nag-e-enjoy, nagkakasala. Actually po, pag nagkasala tayo, ang hindi po maganda pakiramdam natin. Kaya nga, 1 John 1:9, if we confess our sins, no, faithful and just ang Lord, napatawarin po tayo at lilinisin niya muli po tayo. So kaya nga po, hanggat tayo nasa Panginoon, alam niyo po ay hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Huwag tayong bibitaw sa Lord. Yung pag-ibig ng Diyos, wala ka nang pwedeng gawin para madagdagan o mabawasan ang pag-ibig ng Diyos. Wala pa tayo sa Panginoon, makasalanan pa tayo, namatay na po siya. Ibig sabihin po, balas-hubas, lamaran pa po tayo, mahal na po tayo ng Panginoon. Ganun po katindi ang pagmamahal ng Panginoon. Huwag yung paniwalaan, yung sarili nyo o yung diablo na sinasabi mong hindi ka na worthy. Opo, walang worthy sa atin. But Jesus made us worthy because of His death and resurrection. Amen. Ginawa ho tayong karapat-dapat ni Kristo, pero hindi talaga tayo karapat-dapat dahil lang kay Kristo kung bakit tayo nakakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. So inutos tayo that we need to remain, amen, manatili sa pag-ibig ng Diyos. Totoo po yung sa Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? No one and nothing can separate you except you. Kaya sabi ng Panginoon sa John 15, now remain in me. Remain in my love. It is a command to remain in His love. How do we remain in His love? Paano ba tayo magre-remain? To keep His commandments, to obey Him. Nasa John 15 po yan na napag-aralan po natin last week. So, kaya nga po, nothing and no one can separate you if you remain in His love. And how do you remain in His love? Sumusunod ka sa Lord. Because to believe is to obey. Now, ang ating pag-aaralan po ngayong Sunday is yung second attribute po ng Lord is faithfulness, God's loyalty to His promises. Lamentations 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you for this wonderful day. Salamat po, Panginoon, na binigyan niyo po kami muli ng kalakasan. Ginising niyo kami, Panginoon. Buhay na buhay po kami. It is all because of your grace and mercy that are new every morning. Salamat po, Diyos. Dalangin po namin, Holy Spirit, na patuloy kang kumilos sa bawat isa. Open the eyes of our understanding that we may receive
the full blessings from your word, and that we may be transformed, be changed by the renewing of our minds through your powerful word. And as I declare your word, Father God, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people today, maging sa amin, lalo na sa aming mga first-timers, O God. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Sabi po dyan, sa binasa po natin, the steadfast love, ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago, no, laging matatagpo, never ceases. Hindi po yan nagmamaliw. Hindi siya nawawala. His mercies never come to an end. Ang pinag-usapan po dito, yung love at saka po yung mercy ng Lord. Hindi po siya natatapos. And then, ito po maganda. Sabi sa verse 23, they are new every morning. Amen? Kung kahapon, pumalpak ka, nagkamali ka na naman, alam niyo po, araw-araw, sariwa ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya ngayon po, na 7 o'clock na service po, kaninang nagising po tayo ng madaling araw, maybe yung iba po sa atin, no, tulad ko po, 5 o'clock, sariwa na naman po ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi ho ba mabuti ang Diyos? Kaya nga po, God is good, grabe all the time. Amen. They are new every morning. Kaya nga po, dakila ang kanyang katapatan. Bakit po dakila? Or why is it yung faithfulness ng Lord is great? It is because yung love at saka po yung mercy niya, yung pag-ibig at saka po yung habag niya ay hindi nagbabago. Laging sariwa, bawat umaga. Amen. During the second temple na built 500 years before Christ, ay naghihintay po ang mga Hudyo na dumating ang Messiah. Pero there was a silent period for 400 years. About 400 years, from Malachi to Matthew, tahimik ang Diyos. Ibig sabihin po dito, walang propeta na nangusap po ang Panginoon. Kahit po yung mga talagang very devout believer of Yahweh, wala po silang narinig for 400 years. Namatay po sila, nagkaroon ng next generation, hindi po nila narinig ang Diyos. Maaaring sa puntong ito, iniisip po nila, nakalimutan na ba ng Diyos ang kanyang pangako na meron siyang Mesiyas na padadala? O pinabayaan na ba tayo ng Diyos dahil sa ating kasalanan? Kasi po tahimik ang Lord. Was there a time na sa ating pong buhay ba, parang tahimik ang Lord? Nagpe-pray ka, Lord, bakit hindi kita naririnig? Bakit? There was a silent period. Pero alam niyo po, tapat po ang Panginoon. After 400 years, isinilang pong tahimik sa Bethlehem ang Panginoon. God is faithful. Tinupad po niya ang kanyang pangako na magkakaroon ng Messiah. 2,000 years ago, natupad na po. Kaya po tayo ngayon pinagpapala. Dahil binayaran na po ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Well, anyway, I have 3 points sa inyo para po i-share ko ang katapatan po ng Panginoon. Number 1, God is faithful to His promises because His faithfulness is trustworthy. No, pag sinabi pong trustworthy, ibig sabihin po dito, ang Diyos ay reliable, dependable. Maaasahan po siya. Maaasahan mo. Kapag sinabi pong ikaw ay bilang empleyado, reliable ka, ibig sabihin po, maaasahan ka ng kumpanya, maaasahan ka ng boss mo. Na hindi ka pumapalpak, hindi ka pumapalya. Kapag binigyan ka ng assignment, binigyan ka ng task, siguradong ito ay natatapos mo. Amen. So ang Lord po, higit pa ho dyan sa atin, He is so trustworthy sa kanyang katapatan po sa atin. Kaya nga po, dapat lamang po na magtiwala po tayo sa Kanya. Dahil ang Kanyang mga salita ay trustworthy. Totoo po ang Kanyang mga salita. Unwavering, unchanging po ang Panginoon. Lalo na maging ang Kanyang faithfulness because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga po, tinupad po ng Lord yung pangako niya na mantakin niyo po, no? Can you imagine 400 years? Hindi po nila naririnig ang Panginoon. Hindi nangungusap ang Panginoon. Tumahimik po.
Bakit po kaya? We don't know because sa ating pag-aaral, malalaman po natin, iba ang paraan ng Lord. But it doesn't mean na tahimik ang Diyos. Hallelujah. Hello. Kala ko nawala po. It doesn't mean na tahimik po ang Panginoon. Siya po ay natutulog. Natutulog ho ba ang Diyos? Amen. Sikapin mo, pilitin mo. Baka pumapaawit po ako. Kaya sa Isaiah 7:14, less than 1,000 years before Christ, sinabi po ng Panginoon kay Isaiah, tinrapisay po ni Isaiah sa 7:14, therefore the Lord Himself will give you a sign, the virgin will conceive, no, talking about Mary, isang birhen, sabi po dito, magbubuntis siya and give birth to a son, and will call him Emmanuel, which means God with us. At ito po, after 400, after po ng, actually, more than 700 years, since the time na isulat po ni Isaiah po ito, tinupad po ito sa Matthew 1:20-23. Ang account pong ito, nung nalaman po ni Joseph na buntis yung kanyang fiancé, na ikakasal na po dapat sila, meron siyang planong i-divorce silently si Mary because Joseph was a righteous man. At dahil righteous siya, ayaw niyang mamatay si Mary kasi pag nalaman ng tao na buntis si Mary bago pa siya ikasal, she will be stoned to death. Yun po ang law of Moses. No, any form of immorality or adultery, fornication, sila po ay pinapatay sa pamamagitan ng pagbabato hanggang mamatay po. Napakasakit po. No? Kaya nga po, ang plano ni Joseph, tahimik lang para hindi mamatay si Mary. Pero nung dumating ang angel sa panaginip po ni Joseph, nang usap po siya dito po sa verse 20, but after si Joseph po had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife. Huwag kang matakot, Jose. Naiuwi mo si Maria bilang asawa mo, sabi po dito, no? Because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Ang pinagbubuntis niya ay galing sa banal na Espiritu. Verse 21, she will give birth to a son. No, siya ay manganganak ng isang sanggol na lalaki, and you are to give him the name Jesus. Kailangan ng pangalan niya, sabi niya kay Jose o kay Joseph, excuse mo, Jesus' name. You are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Ang isa sa mga kahulugan or one of the meanings of the name Jesus is to save his people from their sins. Verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had said to the prophet. Sino pong propeta? Si Isaiah. Ano pong sabi ni Isaiah? Sa verse 23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Alam niyo ho ba, ang virgin birth, ito po ang, kundi po sa isa, ito po ang pinakamahirap in the past, no? Ito po ang pinakamahirap na propesiya na nangyari. It is very, very impossible. Ang mga scientists po ng mga Kristiyano na bihasa po sa math, kino-compute po nila yan. Halimbawa, meron daw pong sakit na 1:1 million. Ganun lang po. Madalang na mga karamdaman. Pero, ano ho yun? Very, tawag ho dito, mas mahirap po yung virgin birth. Because, ang sabi po ng mga expert po sa math, ng mga Kristiyano, ang ano po, hindi po siya 1:1 trillion or quadrillion or nonillion, ilang zeros na po yun. Napakarami. Alam po, from after ng million, billion, trillion, quadrillion, quintillion, septillion, naning 7, ewan ko ba, octillion, 8, tapos nonillion, 9. Nakalimutan ko na po yung 10. No? Wala po sa mga number na yon. Ang sabi po ng mga yun daw pong state of Nevada, punuin mo daw po ng 2 to 3 feet na mga
na mga coins. Tapos maghulog ka ng coins representing the virgin birth at ihalo mo po daw yon. Kapag nabunot mo, ganun po yung kapag nabunot mo, talaga pong magaling ka na lang pag nabunot mo. Ganun po yung virgin birth. Actually, dito lang po Kahit punuin po natin ng mga 2 feet lang po na barya po ito, tapos maglagay po tayo ng isang barya na kakaiba, representing the virgin birth, kung mabubunot po natin ng minsanan, hindi po mangyayari. Kaya nga po ngayon, kapag nagsasabi po merong buntis ako, pero wala naman akong nakasiping, po paniwalan yan, maglandian niya po makanya. Hindi yan galing sa Holy Spirit. Minsan lang ang virgin birth at hindi na mangyayari pa. Amen. Kaya tinupad po ng Lord, meaning po talaga pong tapat ang Panginoon. No, iba lang po ang expectation po ng mga tao po noon at wala pong naghintay. Kahit dumating ang mga Magi, sabi nila pinanganak ng Mesaya, tinanong pa ni Herod sa mga Pariseo, alam nila sa Micah 5:2, ipapanganak ang ating Panginoon sa Bethlehem. Pero bakit hindi nila pinuntahan ang Bethlehem noon? They were not expecting anymore yung Messiah. Saka siguro, in-expect nila hindi po sa ganon because Bethlehem, isa po sa pinakabaliit na baryo. Ang iniisip po nila, royal blood ang Panginoon. Bakit Pero, sinabi mismo ng Bible, alam nila sa Bethlehem. Pero hindi po sila nagpunta. Hindi po sila nagpunta. In fact, kahit po nung nagpakilala ng Panginoon, inuulit niya sa mga tao, I am, ako yung pinadala ng Ama, rineject pa rin siya. Matigas sa mga puso, lalo ng mga high priest at mga Pariseo. Kahit nung nag-resurrect siya, matigas pa rin pong puso nila. Dumating po yung mga gwardiya na nagbabantay sa tomb ni Jesus, na nakita po nila empty, yung tomb, nakita po nila mga angels na hinamatay po sila. And yet, nung nagsumbong itong mga gwardiya, ang sabi po ng mga Pariseo, ay totoo ba nag-resurrect? Ay siya pala yung Messiah? No, hindi po ganun ang reaction. Pero dapat, kung repentant ka, ganun ang reaction mo. Pero anong reaction po nitong matitigas ang puso? Ito yung pera. Sabihin nyo, ninakaw yung bangkay. Pag pinatawag kayo ng gobernador, isasatisfy namin siya kung kaming bahala. Alam niyo po, hindi lang noon po maraming matigas ang puso. Hanggang ngayon po, mas dumami po ang matigas na puso. Kilala nila ang Diyos, kilala nila si Kristo, pero walang pakialam ang tao. Marami pong matitigas ang kapag matigas ng puso po dyan, prayer na lang po natin ang magsasayang lang po tayo ng oras sa kanila. Sa Psalms 36 verse 5, Your love, Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Napakaganda po sinabi po ni David po dito. No, it is a beautiful declaration na sinasabi po diyang boundless, limitless po yung love ng Panginoon, maging po yung faithfulness niya. Kung titignan niyo po ang firmament, ang sky, hindi niyo po makita, pumunta po kayo ng norte, wala pa rin yung dulo. Pupunta po kayo ng south, wala pa rin yung dulo. Punta kayo ng east, west, hindi mo makita ang dulo. Kaya, lalo na po, sina David po noon, wala pang aeroplano para makita. Kahit ang aeroplano, hindi mo pa rin makita ang dulo. Ang sinasabi po ni David po dito, kung paano hindi namin makita ang dulo ng sky, ganito rin ang iyong pag-ibig. Hindi ba matindi pag-ibig ng Panginoon? Yung pag-ibig po ng tao, ano po yan Limited. Pero ang pag-ibig ng Diyos, ang katapatan po ng Diyos, limitless, boundless. Ang tao po, halimbawa po yung mga kinakasal, sa una po, sweet po yan. Mga ilang taon na, sweetik na yung isa. Hindi na sweet. Kasi po, tao. Pero hindi po yung excuse na para paanal ka o i-divorce mo. Kailangan, dahil ang tunay na pag-ibig po, hindi po yan nakabase sa damdamin. It is volitional. It is a decision. It is a commitment. Kahit anong mangyari, mamahalin mo yung pinakasalan mo. Lahat ng may asawa na magsabing amen. Amen. So marakala pa rin, single na medyo tahimik. Mag-pray kayo mo, dinana kayo ng Ginoo. Sa Psalms 145,
verse 13, sabi dito, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all He promises. No, tapat ang Diyos, maasahan ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangako, and faithful in all He does. Dalawang bagay po makikita po natin sa verse pong ito, yung mga promises ng Lord at saka po yung kanyang action. Faithful in all He does. Trustworthy sa mga promises niya, faithful sa kanyang mga pangako. No? Kaya nga po dito, yung verse pong ito, it showcases po yung trustworthiness in two areas. Number one, yung His promises. At saka po yung, pakilipat na. Nasa next slide na po ako. No, His promises, at saka po yung kanyang His actions. Nababasa niyo na ho ba? Ayan po, no? His promises, God is faithful to fulfill every promise made. Hindi pwedeng hindi tutuparin ng Panginoon. And then His actions, God is reliable. Sabi nga po, faithful in all He does. God is reliable in all He does, always acting with integrity. Siguro baka meron pong nangako po sa inyo, sa Pasko, bibilan kita. Bago Pasko, bibilan kita ng iPhone. Binilhan ka nga ng iPhone, pero iPhone 7 na lang. Second hand. Tinupad yung pangako naman, pero hindi faithful sa kanyang action. Walang integrity. Amen ho ba? O kaya, siguro, sabi niya, bibilang kita ng iPhone. iPhone na ano yung yen? 17 na yen eh? Ba? Baka niya hindi pala kakain. No? Ngayon, binilhan ka na lang ng ng Oppo para maging magalang ka. No? Oppo kaya Vivo. Para maging Vivo ka naman. Galing-galing mong sumayaw. No? Pero ang Lord hindi po. Pag nangako po siya, higit pa sa inaasahan mo, bibigay niya. Ano pong sabi sa Ephesians 3:20? God is able to do exceedingly, abundantly, more than anything you could ask. Ano man ang hilingin mo, higit sa hinihiling mo, more than anything you can imagine or think, higit pa sa inaasahan mo, iniisip mo, ini-imagine mo, kaya ng Diyos. But, hindi po yan automatic according to the power at work within you. Kung babasahin niyo po yung context yan, yung power ng love ng Panginoon at yung power ng Holy Spirit. Kung naniniwala kang mahal na mahal ka ng Panginoon, bago po sinabi po ni Arno yan, sa I think verse 18, know how wide, how high, how deep, how wide and long is the love of Christ. Kung naniniwala kang mahal ka ng Panginoon, and then pagdating sa verse 20, doon po sinabing, now, to Him who is able, God is able to do exceedingly abundantly more than anything we can ask or imagine. Why? Because God is faithful. Amen. Sino na po dito, meron kang pinagpapray na bagay, pero higit pa dun sa pinagpapray mo, ibinigay po ng Panginoon. Amen. Ako po, noon po, ito pong sasakyan po na bigay po sa akin ng Lord. Ito pong nakaparada dyan na MUX 2017, December po yan. So, ilang taon na po siya ngayon? 8 years na po siya. No, pero ang tinakbo pa lang po niyan, 40 pa lang po siya. No? Dito lang po kasi ako. Brand new pa. Yan po ay bigay po ng mga generous members po natin. No, nag-ano ho sila. Huwag niyong isipin galing po dyan ng No? Hindi po ako DPWH. Saka po wala pong corruption. Contribution po ng mga natin. Pero alam niyo ho, hindi po ganyan ang pinagpipray ko, simple lang po siya. Pero God is faithful po. Higit pa po sa iniisip mo, ipinagkaloob po ng Panginoon. Nagpipray din po kami ng bahay po noon. Sabi ko kahit ano lang po, basta malapit Lord kahit 100 square meters lang. Ang binigay po ng Lord, 240 square meters. Bagamat, sabi ko, kahit po luma yung bahay, ayun, tinupad naman ng Lord, luma nga yung bahay. No, sana sinabi ko, bago na yung bahay. Pero God, higit po sa inaasahan ko, ipinagkaloob po ng Diyos. Ang hirap na pong maghanap po ng bakanting ngayon, ng bahay na malapit po sa highway, malapit sa school.
Kaya doon po, tuwang-tuwa po ako kasi sabi ko, mag-aaral yung mga anak ko nung high school dito po sa Chevalier. Maglalakad na lang sila. Kasi nasa likod lang po kami ng Chevalier. Pero yung gate nasa harap. Tuwing hapon, pag nasa bahay ako, uuwi sila naka-tricycle. Sabi ko, ba't kayo nag-tricycle eh? Atutan niya mo yung kaya. Ang lapit-lapit lang ng... Daddy, pagod na nga kami. Kanya, maghapon kami sa ano. Ala ko nga karapat. Tsaka baon naman namin. Kaya ako, wala ko nga karapat. Pero nakita ko po, tapat po ang Diyos. Napakarami po na ang inihiling ko lang po, sa amin po ay magkaroon lang po ng isang washing machine. Ngayon po, misis ko, 3 yung washing machine niya. No, isang front load, top load, automatic po lahat, may heater po isa. At isang maliit po, galing Lazada. Kung uniform lang ng bata para hindi po magastos po sa ano. Napakarami po na pinagpipray ko po sa, kahit po noon, bago-bago pa lang po ang MacBook po noon, nagpipray po ako ng, kahit na maliit lang, pero binigay po sa akin ng Lord 15 inches na MacBook. Na brand new ho siya, pero second hand ko po nabili. Brand new dahil hindi alam gamitin nung kakilala po ng misis ko sa bangko. No, zero ako, pinagtsagaan ko po noon. Hindi pa po kasi uso po noon ang MacBook. Napakarami po na nakita ko, na higit sa pinagpipray ko, pinagkaloob ng Lord. Ito po ang pinakamatindi. Sabi ko, Lord, makita ko lang lumaki ang aking mga anak. Okay na ako. Sabi ko ganoon. Kaya nung high school po sila, sabi ko, Lord, malalaki ng aking mga anak. Kukunin mo na ba ako? And God corrected me sa aking pong doktrina na mali. Nang sabi ng Lord, hindi ako ang pumapatay, ako ang nagbubuhay. The thief comes to steal, kill, and destroy. But I have come that you may have life and have it more abundantly. Di ba yung paborito mong chapter, Psalms 91, memorize mo pa, sabi ng Lord, na with long life will I satisfy you. Kaya po ang Lord, gusto po niya sa atin, mahaba ang buhay. Ngayon po, nakita ko na pong, yung panganay ko, nag-graduate na po siya ng unang course, mag-graduate na po siya ng second course niya, ngayong March, ng criminology, yung una, management. Actually po, magtatrabaho na dapat siya sa bangko. Ayaw niya, hindi daw niya nakikita yung ano dyan. So, pinag-aral po namin uli. Yung bunso ko po, ay kapapasa lang po, registered nurse na po siya. Ang alam ko lang po, basta makita kong lumaki ng aking mga anak. Ngayon po, sabi ko, akit ko pa yata mag-asawa ding anak ko ako. Why? Because God is faithful. He can give you more than anything you could ask or imagine. Ano po ang sekreto? Maniwala ka lang na mahal ka ng Diyos. I remember po, no, kahit nagkukwento muna po ako. Ano ng oras? Alas 8 pa po pala. Anyway, 2007, nag-start po ako mag-dialysis. At ang unang dialysis ko sa NKTI, National Kidney Transplant Institute sa Manila. Nung minsan po, nung na-opera na ako ng IJ para po sa access ko sa dialysis ko, binigyan na po ako ng tubo. Iniwan po ako sa isang floor na walang tao. Sabi ko, madilim, no? Sabi ko, may pilano kaya rin may teke niya, kung gano'n, no? Pero kinausap ko po ang Lord. Lord, sabi ko, alam ko nangyari itong pagdadialysis ko, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa akin. Napabayaan ko ang health ko, puro ako trabaho, at higit sa lahat, nangako po ako sa inyo, trabaho lang ako ng ilang taon, magpapastor na ako dahil alam ko, 18 years old pa lang po ako, tinawag na ako ng Lord. And then, 32 na po ako noon. Tapos, nagtayo po kami ng business sa mga kaibigan ko. Sabi ko, Lord, ayusin ko lang yung business. Nung naayos na, nandun pa rin po ako. No, 2006, naayos na po lahat. 2007, nandun pa rin po ako. Kaya 2007, January, nag-dialysis ako. Lord, sabi ko, patawarin niyo po ako, naging lamaran po ako, naging mukhang pera ko, gusto kong yumaman, sabi ko. Patawarin niyo po ako. Kahit ganito ako, Lord, alam ko hindi mo ako pababayaan. Hindi dahil mabuti ako, Lord, dahil mahal mo ako. Lord, hindi ko po alam magkano ang dialysis, wala po kaming pera o ano. Pero alam ko, Lord, mahal mo ako at hindi mo ako pababayaan. Ang lahat po ay history na, magna 19 years na po. Hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Amen. Napakabuti po ng Lord. Boundless po ang kanyang pag-ibig po sa atin. Kaya kung naging tapat po ang Diyos na pinadala niya si Jesus sa atin po 2,000 years ago,
tapat din po ang Panginoon na muli siyang babalik. Ang sabi po sa Revelation 22:6, the angel said to me, ang kausap po ang nagsulat po dito, nagsasalita si John the Beloved, these words are trustworthy and true, referring to the Apocalypse or Revelation, the book of Revelations. Sabi po dyan, the Lord, the God who inspires the prophets, sent His angel to show His servants the things that must soon take place. So, ang sinasabi po ng angel dito, ang word ng Panginoon, trustworthy and true, hindi pwedeng hindi mangyari. In fact, there are more than 2,000 prophecies na accurately nangyari na po. 2,000 prophecies. Hindi katulad po ng mga manghuhula katulad ni Nostradamus. Hindi accurate, kamukha lang. Pero lahat ng mga propesya, na more than 2,000 po, ilan na lang po mga prophecy ngayon at natutupad po lahat ng prophecy ngayon sa ating mga mata. Kung nagbabasa lang po kayo ng Bible, natutupad po sila sa ating mga mata ngayon that we are living in the last of the last days. Ibig sabihin po yan, marami pong pinagtatawanan yung, nasaan na yung Jesus po nyo na darating hanggang ngayon, hindi pa dumarating. Mga mockers po yan, pero alam niyo ba, anytime soon, any moment from now, pwede pong dumating ang Panginoon. Amen ho ba? At alam ko po tayo mga Kristiyano, lagi tayong handa. Amen. Handa tayong iwan ang lahat, kahit anong meron po tayo. Amen. Dahil lahat po ng sa mundong ito ay pansamantala lang. Kaya po tandaan niyo po ito, tapat ang Panginoon. Siguradong babalik siya bilang King of Kings and Lord of Lords. Handa na ho ba kayo? Excited na ho ba kayo? Amen. Sino na po ang gustong mauna? Amen. Mauna tayo. Hindi po. Kapag hindi ka naunang sa rapture po, kawawa ka po pag mahirap pong maiwan po at maranasan mo yung tribulation. So God's faithfulness is completely dependable, true to His word, and unwavering, making Him worthy of our trust and confidence. Kung bakit po tayo kumpiyansa sa Panginoon, tiwalang-tiwala tayo sa Panginoon, dahil tingnan niyo po yung mga buhay po natin. Sa ilang taon na nagdaan, makikita mo, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Amen. Bakit? Kasi po, trustworthy po ang katapatan ng ating Panginoon. Number 2, God is faithful to His promises because His faithfulness is unchanging. No? Hindi po nagbago ang katapatan ng Lord. Even meron pong 400 year na silent period na bago po ma-fulfill yung kanyang pangako na may silang ang Messiah. Unwavering, unchanging po yung katapatan po ng Panginoon. Dahil, bakit after po ng 400-year silent period, yun po sa Diyos, yun po ang perfect timing. Meron po, iba po ang paraan ng Panginoon. Meron po siyang sariling oras ang Diyos. Kaya nga po, pag nagpe-pray po tayo, tinuruan tayo ng Lord na mag-pray, na sinabi po niya, let your will be done and let your kingdom come. Amen. Kaya nga po, kapag nag-pray po tayo, nevertheless, Lord, not my will, but let your will be done. Why? Because kahit kaano kaganda ang prayer o yung plano mo sa buhay mo, kapatid, higit na maganda ang plano ng Diyos. Madalas niyo pong naririnig to sa akin, ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa buhay ng tao, walang iba kundi yung kalooban ng Diyos. Yung pangarap ng Diyos sa atin. Kaya nga po, pag meron tayong apo o mga anak na maliliit pa, huwag niyong sabihin na, anak, ano ang pangarap mo? Hindi. Anak, mag-pray ka kung ano ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Yun po ay biblical. Actually, yung sasabihin natin sa mga bata, anak, anong pangarap mo? Tinuturuan na po natin silang maging selfish. Buhay ko to. Pangarap ko to. Hindi po. Ang buhay po natin, hiram natin sa Diyos. Dapat tanungin natin ang Diyos kung anong gagawin natin sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya nga po perfect ang time ng Lord. Sabi po niya sa Isaiah 60, no, sa pangalawang talata po, 22b, at the right time, or sa ibang salin po, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pag tama na daw po yung panahon. Amen. Sabihin niyo po, tamang panahon. Hindi po yan aldab. Okay? Yan po ay ang Lord talaga.
Kapag tama na ang panahon, tutuparin ko ang aking pangako. Amen. Maghintay lang po tayo sa tamang panahon. Amen ho ba? Magta 19 years na po ako nagda-dialysis. Kung bibitawan ko po ang pangako ng Diyos, or kung binatawan ko na po ang pangako ng Diyos noon pa man namatay na po ako. Especially this year, isa sa mga pinaka-critical sa buhay ko na nangyari po is noong 2025. 3 beses po akong dinugo at 3 beses po akong sinalinan ng mga dugo na tig-5 hanggang 6 na bag this year po. So, more or less, nasa 15 bags ang nasalinan pong dugo po sa akin. Ngayong taon lang hong ito. Na-ICU po ako. Huling confinement ko po, nagpunta pa kami ng St. Luke's para lang po makita ng experts ang mga kung bakit po ako dinudugo. Ang nakita po nila, tuyo na po yung sugat, wala na pong lahat. Pinagaling na po ako ng Lord. Mabuti po ang Diyos. Ang Diablo po, gusto tayong patayin. Lalo na po ako dahil ako po yung senior pastor. Kasi po pag tinira niya ang head, maraming manlulupaypay. Pag nanlupaypay po ako, kung makita niyo po ako, magpipreach ako dito. Alam niyo mga kapatid, mabuti ang Diyos. Kaya lang, kapag magiging ganun po yung preaching ko, pati kayo, gikiyak na kayo, wala na akong pag-asa. Alam Pastor B. Sa atin po, kahit gaano katindi yung pagsubok po natin, hindi tayo magmamanok-manukan. Alam niyo po ba yung nagmamanok-manukan? Kiyok, makalulus na ako, kawawa ko, kiyok. Itinula kita dyan. Kapag anak ka ng Diyos, hindi ka kawawa. Amen. Marami pong naaawa sa akin dahil po sa kalagayan ko, pero sabi ko sa kanila, hindi ako kawawa dahil meron akong Kristo. Ang mga kawawa, yung mga katulad ni Bill Gates, kahit mayaman, pero walang Kristo, sa impyerno yung mga yan. Kasi ako, pag namatay ako, anytime, alam ko, uuwi ako sa presensya ng Diyos Ama. Amen. Yun po ang pinakamagandang blessing po sa atin. Kaya nga po maghintay po tayo. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen. Kahit po yung nagpe-pray ng asawa sa inyo, Pastor, 35 na ako. Manaya ka pa mo rin. Baka meron na pinadala sa inyo, may arti ka mo. Man pogi, Pastor. Okay na yan. Pumakanan sa benda, o kamusta ating kang boyfriend? Masanting niya. Magana kayo. Deuteronomy 7:9. Ang sabi po dito, understand therefore that the Lord your God is indeed God. Unawain nyo na ang inyong Diyos, ang inyong Panginoong Diyos ay Diyos talaga. Naunawaan ho ba natin dito na si Kristo ay Diyos? Amen? Napag-aralan na po natin yan. Una, si Kristo, para sabihin mong Diyos siya, sabi, ang first commandment, thou shalt not worship other gods before me. Huwag kang sasamba ng Diyos, mga Diyos maliban sa akin. Bakit sinamba si Kristo kahit nung bata pa siya? Bata siya, lumuhod ang mga Magi. They worship Him. Mga disciples niya, they worship Him. Bakit? Simply because Jesus is God. Huwag niyong paniwalaan yung Disneyland dyan. Alam niyo po yung Disneyland dyan, yung ano po ni Voltes 5, kung saan nakatira si Felix, dakat. No? Sabi nila, tao lang daw si Kristo. Totoo po, naging tao si Kristo, pero hindi siya basta tao. Diyos siya ng katawang tao. Dahil sa Diyos, walang imposible. Kahit kung gusto niyang maging lion, pwede siyang maging lion kasi sa Diyos walang imposible. Kaya tinawag po siyang Lion of Judah, pero hindi po literal yun. Baka sabi niyo, ay lion niya pala Lord. Tinawag po siyang Lion of Judah because of His kingship. Amen. Anyway, sabi ho dito, He is the faithful God who keeps His covenant, His promises, His vows for 1,000 generations and lavishes His unfailing love. Dito po siguro nakuha ni John yung lavish na pag-ibig ng sa atin na Panginoon. Alam niyo po ibig sabihin ng lavish? Labis-labis. Kahit parang hindi niyo makikita. No, sabi niya, He lavishes His unfailing love. Labis-labis ang kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sabi po dyan, and on those, hindi po automatic, who love Him and obey His commands. Nasabi nga po natin last week,
lahat ng tao mahal ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay ligtas. Ang maliligtas lang, those who believe in Him. For God so loved the world. So lahat unconditional, mahal ng tao lahat ng lahat ng sangkatauhan, yung word doon sangkatauhan, the humankind. But ang sinabi doon, those who believe in Him, merong condition, ang maliligtas. Ang mananampalataya lang, those who believe in Him. Now, to believe is to obey. Kaya nga po, hindi lahat ng, kahit po mga Kristiyano, hindi mo mararanasan yung tunay na pag-ibig ng Diyos kung hindi ka sumusunod sa Diyos. Because to believe is to obey. Kaya nga sabi mo dyan, He lavishes His unfailing love on those who love Him and obey His commands. For 1,000 generations, hindi ba daw po nagbabago yung kanyang pangako? Ang tanong, ilang generation na ho ba tayo ngayon? From Adam to Abraham, 20 generations na po. And from Abraham to Jesus, 56 generations po yun. At nasa Luke chapter 3 to 38 po yan. Yung 20 generations nasa Genesis naman po. Ngayon po, from Jesus hanggang ngayon, approximately, ang sabi po ng mga experts, nasa 80 to 100 generation na po. Kung yung pong isang generation is 25 to 30 years po ang gap. Kapag ikaw ay magulang, nagkaroon ka na ng anak, yung anak mo, yun po ay new generation na yan. Amen po ba? New generation na ho yan. Kaya nga po kung 30 years po yung per generation, no, i-multiply po natin ng 200 generations. Ilan po ang makukuha nyo? 6,000 years. Huwag kayong maniwala po sa mga scientist na yan na billion years na po yung ano. Yung mga scientists na yan, kunwari magaling po sila. Pero nagka-cancer, maagang namatay. Marami po sa kanila ganun. Katulad po ng gumawa po ng Apple. No, hindi po ang Diyos yung Apple na ano no. Yung iPhone. Sinong gumawa po niyan? Steve Jobs. Anong edad po siya namatay? Nasa more than 50 years old lang. Napaka-high-tech po ng ginawa niya, pero hindi niya na-solve ang kanyang ano. Tapos sasabihin nila, billion years ang mundo. Mamuting-muting naman kaya katamo pa rin walang tahita. Uling ating kang encyclopedia. Kompleto na pa rin yung encyclopedia mo. Pilan lang edition. Managing kang dinosaur, billion years. Wow, wow. Did you know, from time of Adam hanggang ngayon, 6,000 years pa lang ho tayo. Alam niyo ho ba yung mga sementeryo dyan? Wala pang 100 years. I think nasa more than 50 to 60 years pa lang. Pero puno na ng mga buto. Can you imagine po yung billion years? Kung bawat ganyan mo, ay ating butol dinosaur, ay ating butol guy. Kasi po, ilang billion or trillion na po ang tao nun dapat. Kung ganun po siya. Pastor, naano po nila, ang mundo ay billion years na. Alam niyo po, nung kinreate si Adan, makikita mo siya full-grown man. Nasa edad po siya na makita mo about 20 to 30 years old. Pero actually, one-day-old man po siya, hindi chick. No? One-day-old man pa lang po siya. Pero, about 20 to 30 years old na pala siya. Yung mundo po, hindi hinintay ng Diyos na sa isa pong parang nag-spark at nagkaroon ng Big Bang, na maghintay siya ng billion years ang Lord. Nung sinabi po niya magkaroon ng ganito, let there be light, hindi po billion years po yan. Pagkasabi po ng Lord, nangyari na dahil makapangyarihan po ang Diyos. Amen. Kaya nga po, ang mundo, kahit po sabihin nila, parang matagal na, kaya nga po, kaya pong i-create ng Lord na matured na. Matured na po si Adan at Eva. Pero one day old pa lang po sila nung unang araw na yon. Pero malalaki na po sila. Kasi sa Diyos wala pong imposible. Amen. Kaya diyan po masasagot po yung kung ano ang nauna, manok o itlog. Anong nauna? Tatanungin ng iba, saan magaling ang manok? Hindi po, galing sa Diyos, hindi sa itlog. Nung sinabi niya, magkaroon ng halaman, lumitaw ang mga hayop, lumitaw ang mga manok. Hindi sinabing lumitaw ang mga itlog. Maghintay ako ng 21 days bago maging manok. Kasi nga po, makapangyarihan ang Diyos. All-powerful po ang ating Panginoon. Amen.
So wala pa pong 1,000 generation po tayo at nasa huling araw na po tayo. Anong ibig sabihin po yan na faithful ang Lord for 1,000 generation? Hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos magpakailanman. Noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Manal beko yata ang kay. No? Anyway po, no? Sa Malakay 3:6 po, sabi po ng Panginoon, I, the Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Hindi nagbabago ang Panginoon. Ano po yung verse po dyan? Malakay 3:6. Pagkatapos po ng verse 6, tapos ng verse 7, tapos ng verse 8, tapos ng verse 9, very good children. Ano yon? Malakay 3:10. Ano yung Malakay 3:10? Ayan po, Malakay 3:10. Doon sa verse 6 kanina, I, the Lord, do not change. Hindi ako nagbabago. Ang issue po ng Lord dyan, hindi na nagtitithes and offering ng maayos ang mga Israel. Kung babasahin nyo yung chapter 1, chapter 2, subukan nyo magbigay sa mga governor nyo ng pilay at hindi magandang tupa kung tatanggapin ng governor nyo. Ako pa kaya na Diyos nyo, na lumikha sa inyo, sabi po niya. Bibigyan nyo, ibig sabihin po nito, nababastos ang Diyos kapag tira-tira ang binigay po natin sa Kanya. Ang sabi niya, hindi ako nagbabago. No, I do not change. So you descendants of Jacob are not destroyed. Kung pabago-bago po ang pag-ibig ng Diyos, sabi po niya dyan, kung magbabago ang pag-ibig ko sa inyo, matagal ko na kayong tiniris. Sabi ng Panginoon. Pero hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Pero kaya sabi niya, bring the whole tithe. Kanya. Ibalik po. Merong nagsasabi na wala na, bago na. Well, hindi na uso ang tithes noon pa yan, Old Testament. Pero anong sabi ng Diyos? I, the Lord, do not change. So hindi siya nagbago patungkol sa tithes and offering. Well, sabi nila wala sa New Testament, Matthew 23:23. Pinuri ng Panginoon ang pagtithes ng mga Pariseo. Sabi po dyan, woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you give a tenth, nagtithes kayo of your spices, mint, dill, and cumin. Actually, mga bagay nito, kahit hindi mo i-tithes according to the law of Moses. Mabililit na bagay lang yan. Pero, napaka-faithful po nila. No, pero, anong sabi ng Lord? But you neglected the more important matters of the law. Mas importante kaysa sa tithes, sabi po niya, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter. Or you should have practiced tithing. Sabi po niya, without neglecting the former or without neglecting justice, mercy, and faithfulness. Sabi po ng Lord, you should have tithes. Tama. Amen. Nasa New Testament. Because Malakay 3:6, anong sabi ng Lord? I, the Lord, do not change. Hindi nagbabago ang Diyos. Lalo na sa kanyang pag-ibig at katapatan po sa atin. Dahil sabi nga po kanina, Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Sa Numbers 23:19, God is not human that He should lie. Hindi po tao ang Diyos na katulad ng tao na sinungaling. Sino po dito ang hindi pa nagsinungaling sa buong buhay niya? Kapag tinaas mo ang kamay mo, dagdag sa pagsisinungaling mo yan. So lahat tayo, na inaamin po natin, nagsinungaling po tayo. Kung minsan Kristiyano na, dapat Kristiyano, hindi ka rin nagsisinungaling na. Where na you? Papunta na mi. Who? Papunta na sa banyo pala. Magbibihis pa lang. God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Ang tao, pabago-bago. Amen? Sasabihin ng sa magnobyo, mahal kita at forever na kita. Tapos mababalitaan mo. Sa mga artista lang, wala na yung forever. Di ba? Wala nang forever. Pero ang Diyos, totoo pong mayroong forever sa Diyos. Forever tayong mahal ng Diyos. Amen. At mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos kung forever din po tayong manghahawakan, mag-aabide sa ating Panginoon. Does He speak and not act? Sabi po dyan, does He promise and not fulfill?
Hindi ba niya tutuparin kung anong sinabi niya? Siguradong tutuparin po niya. Maghintay lang po tayo. Kaya ako, hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Kahit na po, ako na po yung pinakamahabang nagdadialysis po. Nagugulat po ang marami dahil po yung iba, buwan pa lang, years pa lang yung iba, ilang taon pa lang, naka-wheelchair na po sila. No, pero ako, kahit po may mga masakit na nararamdaman, binilalabanan ko po dahil alam ko, Lord, I can do all things through Christ who gives me strength. Ang Diyos ang kalakasan po natin. Amen. Bakit po? Kasi nga po, hindi sinungaling ang Diyos. Kaya nga po pinanghahawakan ko ang pangako ng Panginoon dahil hindi sinungaling ang ating Panginoon. Amen. Maghintay lang po tayo sa tamang panahon. Amen. Tamang panahon. Amen. Huwag yung kakalibutan po yan. Ang sabi po sa Ecclesiastes 3:11, sa unang talata lang po, He has made everything beautiful in its time. Sino po yung, dito marami-rami siguro. Kagabi po, ilan lang. Sino po nakakalam ng awit na in His time? Tas yun naman din gamat siya bang nakaswelo, marakal-rakal dapin. Alam niyo po yung in His time, ewan ko kung naririnig niyo pa sa puninari yan, no? Kaya sinira po nila yung in His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, my life to you I bring. May its song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Maghintay ka lang sa tamang panahon. Amen? Magiging maganda ang lahat. Maganda ba yan, Pastor? Nagkasakit na ako, nagkaganto-ganto na ako. Anong sabi po ng Romans 8:28? And we know that God works everything for our own good. To those who love Him, hindi automatic. Ginagawa po ng Diyos kahit po yung mapapait na mga naranasan natin, yung masasakit na naranasan po natin, pinaglalakip-lakip ng Diyos po yan para sa ating kabutihan. Pinapaganda po niya ang ating buhay, ang ating testimony to those who love Him. Do you love God? Amen. So, everything works together for good. All things will work for our good if we love God. Kahit hindi po maganda ang ating mga nararanasan. Amen po. So, trust God's unchanging faithfulness. He never ignores us or forgets us. Amen. But prepares everything beautifully for our own good. Last point po. God is faithful to His promises because His faithfulness is unfailing. Unfailing means incapable of failure or error. Or in one word, infallible. Mas malalim po siya, no? No, hindi po siya pwedeng magkamali. Hindi pwedeng pumalpak ang Diyos sa kanyang katapatan. Never giving up, constant, always reliable. Hindi, ibig sabihin po yan, hindi siya nagmimintis, hindi nagmamaliw po. Talaga pong matindi po ang katapatan po ng Diyos po sa atin. Kaya lang po, katulad po ng mga Hudyo, iba po yung ini-expect po nila na dumating ang Messiah. Hanggang ngayon po, inihintay po nila ang Messiah, yung mga Hudyong hindi Kristiyano. Mga sa Israel na hindi Kristiyano. Dahil hindi nila matanggap yung Jesus ng New Testament na ipinanganak siyang mahirap. Dahil alam niyo po, sa mga Hudyo po, madalang lang po ang mahirap. Sinabi po kasi ng Lord sa kanila sa, I think, sa Deuteronomy, there shall be no poor from among you, for I am the Lord your God. Wala dapat mahirap sa inyo dahil ako ang inyong Diyos. Alam niyo po, kapag Kristiyano ka na, hindi ka na mahirap. The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to your salary, according to your business. No, according to His riches and glory in Christ Jesus. Ang tanong, gaano kayaman ng Diyos? Isusupply daw niya ang pangangailangan natin according to His riches. Alam niyo po,
sa katapatan po ng Lord po sa aming buhay, pagbula po nung kinasal po kami ng misis ko, nakita ko po, talagang sinupply po ng Lord ang pangangailangan po namin, not according sa aming gawa, but according to His riches. Nung kinasal po kami, that was 1999, July 21, ginawa ko pong Wednesday para makatipid po ako. At hindi na po ako nagpakasal sa church sa Batis Azul na. Yung scam po doon ay dating Batis Azul. Ngayon po na-scam na. No? At doon po kami kinasal. At alam ko, kulang po ang pera ko po. Lalo na dumarating po yung mga hindi ko in-invite. Dahil, andyangin mo kayo in-invite, punta kami, sabi po niya, gano'n, no? Ala, kung pamayad, kaya kayo, sabi ko, haba po, yung pong team song po namin, yung inawit po natin kanina, actually, request ko po yan kay Sarah na, dahil napakaganda po ng lyrics niya, Great is thy faithfulness, O God, my Father, there is no shadows of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Ano po yung chorus niya? Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Alam niyo yung maganda doon? Lahat ng pangangailangan ko, all I have needed, yung kamay mo, Panginoon, pin-provide niya. Nung natapos po ang kasal, sa invitation po namin, noon po hindi po uso yung we prefer cash. Kinapalan po namin ang lupa po, yung mukha po namin. Nang sabi po namin, ang gusto po namin, cash. We prefer cash. Kasi po noon, kapag di mo nilagay yon, sigurado, ang mga bisita mo, ninong-ninang, magdadala yan ng kutsara, tinidor, plato, nanupa, rice cooker, no, yung mga ganon. Paulit-ulit. No, yung mga ganun ho. Cash. Ayun po, kaya nga po nung dumadami sila, habang kinakasal ako, Lord, Lord, Lord. Darakal na ko po rin tao, Lord. Wala po, mililako ko pa rin man kayong kahing. Pero, totoo po ito, ang haba po ng gown ng misis ko, nasa office po kami, yung mga envelope pinagbubukas po namin. Tumatawa po yung secretary. No, siguro iniisip niya, lala pala mayad din yan. Pero alam niyo po, nagsobra pa po ang Panginoon. Noong nagkaroon po kami ng unang anak, 12,000 lang po yung pera namin sa bangko. Pero nabigla po, nagka-emergency. In other words po, nasasarian po ang aking misis, si Nais na panganay ko po, naiwan po siya ng 1 week, naka-dextrose po, umabot po ng 60,000 ang bill. 12,000 lang po ang pera ko. Alam niyo po, hindi pa po ako pastor noon, umuwi kami, sobra pa yung pera po namin. Higit sa lahat, buhay at malusog yung anak po namin. Bakit? Tapat ang Diyos. Isa-shortcut ko po. Ako po 19 years na nagda-dialysis. Akala ko po meron pong 2 sasakyan na luma. Akala ko magbebenta po namin. Akala ko hindi ko na po mababayaran po yung bahay po namin sa Pag-ibig. 2 years ago, ibinigay ko na po yung titulo sa aking may bahay. Talagang may bahay na siya. Amen. Kaya kung ikaw ay tinatawag na may bahay, sigurado mong meron kang bahay. Kaya sabi mo, Lord, wala pa akong bahay, kailangan kung talagang may bahay ako, Lord, may bahay na ako. Ibibigay po ng Lord. Amen. Wala pong imposible. Binigyan pa po kami ng Lord na 2 branyong sasakyan. God is good. Akala ko hindi ko na mapapag-aral ang aking mga anak sa private school. Kakadalawang course na po itong panganay ko po. Yung isa po, registered nurse na po noong November. Sabi po niya, itutuloy niya na mag-medicine po. Sabi ko, Lord, ikang mag-provide. Nakita na po namin, hindi problema ang pera kapag nanatili kang tapat
sa Diyos. Kahit ilang milyon yan, 100 million pa yan, kaya ng Diyos. Ang tanong, kaya mo bang sumunod? Amen. Because to believe is to obey. And God is faithful. Pinapakita niya o pinaparanas niya ang pag-ibig niya sa mga taong tapat. Maaring iniisip mo ganito dapat. Pero sabi ng Panginoon, iba ang kanyang paraan. Basahin po natin sa Isaiah 55:8-11. For my thoughts, ang sabi po dito, are not your thoughts. Ang kaisipan ko. Ang thoughts po dito sa Hebrew ay plans din to. Ang plano ko, hindi nyo plans. Kaya nga po, no, for I know the plans I have for you. Sa ibang salin po ng Bible, for I know the thoughts I have for you. So my thoughts or my plans are not your plans. Neither my ways, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Lupa lang po yung kaisipan po natin, at saka yung mga plano at kaisipan po natin, yung kaisipan ng Diyos. Lagpas po ng ulap po. Amen. Ganun po katindi ang Lord. And then sabi po niya, as the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Ano pong tawag po dito? Yung pong ang ulan daw po pinapadala ng Lord, at saka po yung niebe pinapadala niya para po gawing malusog ang lupa at matataba po ang mga puno, ang mga halaman. Hindi yan babalik. Ano pong tawag po doon? Umulan at condensation, evaporation. Pero alam nyo ba kailan po na-discover po yan? I think 18th century pa lang. Na paano kaya nagkakaroon ng ulan? Na-discover po nila. Pero si Isaiah, alam niyo po yan, almost 3,000 years na po yan sa atin ngayon. Pero noon, tignan niyo po, perfect science po ang Bible. Hindi pa po alam niyo, hindi naman po alam ni Isaiah po ito eh. And nasa 18th century pa lang po nung diniscuss po na sinabi ng mga scientists, meron pong evaporation at saka condensation. Makita niyo po ang Bible po, perfect science po siya. This was almost 3,000 years ago. Pero pinaalam ng Diyos kay Isaiah merong evaporation. No, sinasabi niya, so sabi niya, hindi babalik ang ulan by means of evaporation sa mga ulap, no, na hindi muna niya pinapataba ang lupa. So is my word, ang sabi po sa verse 11, ganon din ang aking salita that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. No, yung pinadala kong word ng sabi ng Lord, hindi babalik sa akin yan na hindi niya tutuparin kung ano yung purpose ng salita na yun. Sa Psalms 107:20, sabi po ng Panginoon, He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Ipinadala niya kanyang salita at pinagaling sila. At sila ay linigtas. Now, sino ang Word? Si Jesus. The Father sent Jesus the Word. At nung nandito si Jesus, ano pong ginawa niya? He healed all the sick. Amen ho ba? The Word, kaya nga po, ang Word po ay para sa ating kagalingan. Si Jesus po ay para sa ating kagalingan. Kaya nga alam niyo po, ano po yung perfect prayer? One of the perfect prayers ay ito po, yung mag-pray ka according to the Word of God. Lord, sinabi mo sa iyong salita, parang binabalik mo sa Diyos. Lord, sinabi mo sa iyong salita that you will provide my needs. Ang sabi po, Lord, according to your riches, Philippians 4:19. Lord, sinabi mo sa iyong salita, I need not to worry, nor be anxious, but I will let my request be known to you by praying with thanksgiving. Philippians 4:6. Lord, sinabi mo, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Amen. Lord, sinabi mo, sa mga sugat mo, pinagaling mo na ako. Amen. Yun po yung perfect prayer. Hindi po na-impress ang Lord sa mga katalinuhan po natin. Because when you pray the Word of God, that means meron kang faith sa salita ng Diyos. And if you have faith,
all things are possible if you believe. Amen? Naalala niyo ba yung pong hindi mapalayas na demonyo ng mga disciples po ng Lord? And then, ang sabi po ng tatay, hindi po mapalayas ng mga ano nyo. And then, sabi ng Lord, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo kayong mga maliliit ang pananampalataya, mga walang pananampalataya, sabi ng Lord. Sabi po nung tatay, if you can do anything, please help us. If you can, sabi ng Lord, na-insulto ang Lord. Alam niyo po, pag sinasabi niyo sa Lord, Lord, parang sinasabi niyo sa Lord na hindi niya kaya, kung kaya mo Lord, o kung pwede lang Lord. Anong sabi ng Lord? If you can, sabi po ng Lord, everything is possible to those who believe. Everything is possible to those who believe. Do you believe? Then everything is possible to you if you keep on believing. Amen. And to believe is to obey. Amen. 2 Timothy 2:13. If we are faithless, nagkakaroon na po tayo ng doubt, nagkakaroon na tayo ng fear, ng anxiety, He remains faithful. Why? For He cannot disown Himself. Because it is God's nature to be faithful. It is God's nature, yung pong love, it is His nature. Na wala ka na magagawa, talagang pag-ibig ang Diyos. Pag-ibig ang Diyos. Kung pag-ibig ang Diyos, Pastor, bakit niya dinadala? Bakit yung mayroong pumupunta ng impyerno? Dahil God is just. It is His nature, matuwid ang Diyos. Hindi po baluktot ang pag-ibig ng Diyos. Kung masama ang tao, hindi naniniwala kay Kristo, dapat lang mapunta ng impyerno. Because God is just. And He is faithful sa Kanyang salita. Amen ho ba? Kaya nga po, remember si Peter po, nung nakita po nila lumalakad ang Lord sa tubig, sabi niya, Lord, kung ikaw yan, hayaan mo kong lumakad. Nakalakad po si Peter, papunta kay Lord at palayo na po sa bangka. Pero ano pong nangyari? Nung tinignan niya ang problema, ang malaking alon, lumubog si Peter. And then, anong prayer ni Peter? Mahaba ba yung prayer niya? No? Ave Maria, Bapo Maria. No? Hindi po sabi lang ni Peter, Lord, help! Tinulungan siya kagad ng Panginoon. Why? Kahit po naging unfaithful, naging faithless, naging natakot si pero because Jesus is always faithful, sinave niya si Peter. Pero, sinave niya, gusto niya mag-grow siya. Sabi niya, why did you doubt? Bakit ka nagduda? Amen ho ba? Nanatiling faithful pa rin si Peter sa kanyang pananampalataya na walang ibang makakatulong sa kanya kahit meron siyang takot. Walang ibang makakatulong sa kanya, makakapagligtas sa kanya kundi ang Diyos. Tayo pong lahat, even ako po, pumapasok kung minsan yung takot. Amen? Pumapasok kung minsan yung anxiety, yung mga worry po natin, yung doubt pumapasok. Pero alam niyo po, wag lang kayong bibitaw sa pagtawag sa Panginoon. That is being faithful. Because being faithful to God, it doesn't mean you are perfect. Amen. Pero faithful din po ang Panginoon sa mga taong hindi tapat at minumura siya, minamak siya. Faithful ang Panginoon. Tutuparin pa rin niya ang pangako niya sa kanila. Anong pangako niya? Dadalhin sila sa impyerno. Kaya hindi po siya pwedeng, o sige na nga, dahil pag-ibig ako, pasok na rin kayo ng langit kahit balasubas kayo. Kayo mga contractor, DPWH, sige, pasok na kayo kahit ayaw niyong ibalik yung pera. Hindi po yun. That is not just. Walang justice po doon. God is just. Kaya pinaalis po niya si Adan at Eva kasi hindi pwedeng magsama ang kasalanan sa kabanalan. Pero sabi ng Lord, dahil ako ay pag-ibig, ililigtas ko kayo. Pero dahil ako ay matuwid, dapat kong bayaran ang iyong kasalanan. Magkakatawang tao ako ang magbabayad ng inyong kasalanan. Kaya nga po yung napag-aralan natin last week sa Romans chapter 3 verse 20-something, 25 po ata, ginawa po ng Diyos na ipako sa krus si Kristo. He demonstrates this because God is just. God is righteous. Amen. Dinemonstrate niya because of His, ayan po, God presented Christ as sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His
righteousness. Na hindi tayo pwedeng basta pumasok lang ng langit at pinatawad kasi hindi po magiging tapat ang Diyos sa kanyang salita. Ngayong pinatawad na po tayo, tapat po ang Diyos. Ngayon, yung iba naman na ayaw kay Kristo, tapat din po ang Diyos. Pupunta pa rin sila ng impyerno. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. He cannot disown himself. Ang sabi po dito, napakaganda po nito. Kaya ito po ang nakita po namin. Naikwento ko po sa inyo kung gaano naging tapat ang Diyos sa aming mga buhay ng aking asawa. Hindi po kami perfect, pero yung katapatan po, nananatili po kami kay Lord. Natakot din po ako somehow nung na-ICU yung misis ko. May butas yung puso niya. Natakot din po ako nung na-ICU po ako. Pero hindi po ako bumitaw na tumawag sa Lord. Ang sabi ng Lord, if you abide in me, nanatili ka sa akin. Hindi sinabi ng Lord kung perfect ka. Sinabi niya, kung mananatili ka sa akin at mananatili ang salita ko sa iyo, pinahawakan mo pa rin ang salita ko, ano man ang hilingin mo, ipagkakaloob ko, sabi ng Panginoon. Ang gusto lang ng Lord, mag-abide po tayo lagi sa Kanya. At mararanasan po natin ang Kanyang katapatan. 1 Thessalonians 5:24, the one who calls you is faithful. Tayo po'y tinawag. Amen? And He will do it. Tapat siya at gagawin po niya. Bakit? Kasi tapat po siya. Ano man ang pangako ng Diyos po sa atin, He will do it dahil hindi sinungaling ang ating Panginoon. God's faithfulness is unfailing, meaning it never runs out, never falters, and never disappoints. You can count on Him to be always faithful. Maaasahan po natin ang Diyos. Kahit po ngayong Pasko, maaasahan niyo po ang Diyos. Hindi po 500 ang inyong Noche Buena. 600 naman. Hindi, 600 pa lang, prutas pa lang po yun. Amen. Dahil tapat ang Diyos sa mga anak niya. Amen. Mag-review na po tayo. Faithfulness, God's loyalty to His promises. His faithfulness is trustworthy. His faithfulness is unchanging. His faithfulness is unfailing. Alam niyo po yung kapanganakan po ni Kristo, yung Kapaskuhan po ngayon, it really shows kung gaano po katapat ang Diyos that His faithfulness is trustworthy, unchanging, and unfailing. Ang sabi po ng Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess. Panghawakan po natin yung pag-asa, yung word ng Lord na nasa atin. For He who promised is faithful. Sino po ang may mga pinanghahawakan na salita ng Diyos? Patuloy po niyong panghawakan. Katulad ko, pinanghahawakan ko pa rin na alam ko, matatapos din ang dialysis. Because He who promised is faithful. Siya na nangako, tapat. Tapat po siya na gagawin po niya. Amen? So we can count on God to keep His promises. So let us hold tight to the hope we have in Him. Amen ho ba? Panghahawakan niyo ho ba ang salita ng Diyos? Naniniwala ho ba kayo na tapat ang Panginoon sa Kanyang tamang panahon?